dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kaharapin na kaso. Nako, eto na, tingnan nyo, sa mainstream media, ang pinag-uusapan na ay kaso ng mga fake news peddler. Sa mga DDS vlogger, ang pinag-uusapan nila, yung pami-make news pa rin nila, na pinagpipilitan nila na patay na daw si Pangulo at clone na lang daw yung nakikita nyo. Nakuha nyo? Pero sa mainstream media, ang pinag-uusapan na ano ang kaparusahan netong mga hinayupak na mga DDS vlogger, ha? Yun na yung usapin. Yun na yung mga pinag-uusapan sa mainstream. Sila hindi pa rin makalis doon sa clone si Pangulong Bongbong, patay na daw si Pangulo, namatay daw sa St. Luke's. Kinang-ina, pang bobo talaga yung mga lakad ng mga DDS, ano? Ito na. Anong posibleng kaharapin na kaso nitong mga ayaw tumigil sa pagpapakalat ng fake news? Yes po ma'am, sa nabanggit ko po kanina, ang maaari pong maikaso sa kanila ay Article 154 po of the Revised Penal Code po. Ang magiging penalty po dyan pag ginamitan ng ICT po or Information and Communication Technology ay 1 degree higher po. Ang kanilang imprisonment ay 1 month and 1 day to 6 months and fine po. Narinig ninyo mga kababayan. Huwag kayong maniwala doon sa 1 month lang kayo makukulong. Hanggang 6 months yan, ha? 6 months. Depende yan sa dami. Ay Morena, Hernandez, Pagadora, sa lahat ng mga bagong dating. Depende sa dami ng counts. Kung kayo mga kababayan, sinampahan ng 10 counts, bilangin nyo na, ng 6 na buwan lagi. Diba? Sinasabi rito, yung pagpo-post yan, iba yung cyber libel, iba yun. Month and 1 day to 6 months and fine po na 40,000 to 200,000 po, ma'am. Grabe, 40,000 to 200,000 ang penalty. Nako, sa bagay, 2 buwan lang nila Yung iba naman dyan, 1 buwan lang yan, ha? Tuloy! Depende pa rin po yan sa appreciation ng court po and gravity of the offense. Oo. Di ba meron po kasi mga Facebook pages na hindi naman talaga mukha ng personalidad o mukha ng tao ang mismo nagpapakalat ng fake news. Gumagamit sila ng dummy accounts. Dito po ba cooperative din ng Meta sa pagbibigay sa inyo? Madali ba matrack kung sino yung gumagawa ng mga Facebook pages using dummy accounts, spreading fake news? Regarding naman po sa dummy accounts, yun po, malalaman pa din natin yan through cyber warrant po. Kaya po pag binigay sa amin yung mismong account po, ang ginagawa po natin, nag-gather po tayo ng information doon and then nag-apply tayo ng cyber warrant sa court. Ito po yung warrant to disclose computer data para i-implement po natin yan doon mismo sa social media platform kung saan po ito i-post. And that's the time po na makapag-submit po sa atin yung or reply po yung mismong social media account and then ganito yan mga kababayan, baka akala nyo, porke hindi nyo totoong pangalan yung ginagamit nyo, porke dami yung ginagamit yung mga account na pinopost ninyo, yung mga trolls dyan, yung mga bayaran, gumagawa ng ibang account, tapos mga kababayan, yun yung ginagamit nila pang bash kay Pangulo. Akala nyo, lusot kayo dyan? Nakaw! Nagkakamali kayo. Yari kayo dyan lalo. Abay, may mga ginamit kayong mga phone number dyan. May mga ginamit kayong email dyan. Nako, yun ang pagbabasihan. Tuloy. Alaman po natin yung information po, paano create yung account. It includes yung number, yung name, yung address po nung account na ito. So nahuhuli pa rin, wala silang kawala kahit dummy account ang gamit nila? Wala! Nahuhuli Yes, yan. ma'am, kasi kahit na dami account yung mga gamit nyo, nahuhuli pa rin yan. Kaya delikado kayo dyan. IP address, matitrace na sila. Lakaw! Uubusin. Di ba mayroon programa ngayon ng gobyerno na i-report daw natin, yung pong mga fake news na mga pinapalabas ng kahit sinong tao. Ipagbigay alam. Yan yung programa ng gobyerno ngayon ng PCO
para ho matrace, ma-check, malaman at ma-take down at makasuhan ho lahat ng mga hayop na to. Yun. Grabe, no? So, meron din pong nakalink dyan na mga numbers and also po yung email address. And dun po yung magiging lead natin sa ating investigation po. Oo, Patay. Lieutenant, gaano kahirap itong ginagawa ninyong pagsawata sa mga nagpapakalat ng fake news? Enough din ba yung fund na meron ng cybercrime? Alam mo, enough naman yan. Sabi nga nila, kapag gusto may paraan, pagka ayaw, maraming dahilan. Sana wag na nating tanungin yung kung pondo-pondo na yan. Kasi, para bang, kikita ba kayo dyan? Di ho eh. Lagi niyong tatandaan na ang pagpasok sa politika, yan po ay pagpasok sa pagbibigay ninyo ng inyong buhay para sa ating bansa, sa ating bayan, at sa ating mga mamayang Pilipino. Yan po, hindi ho para magnakaw, para kumita. Alam nyo, yan po dapat ang mamayani sa isipan na marami hong mga kandidato, mga politiko. Kung kayo ho ay nag-iisip na kayo'y papasok sa politika, dapat ibigay nyo na nambuo yung sarili nyo sa ating inang bayan at sa ating mga kababayan. Hindi ho para magpayaman. Diba? Ang nangyayari ho kasi, yung mga politiko natin ngayon, di pa magkandamatayan, mga kababayan ko, para protektahan una yung kanilang mga interes. Para protektahan yung kanilang mga ari-arian. Para maprotektahan yung pong kanilang mga perang mga ninakaw. Diba? At para magnakaw at para magpayaman. Wala na ho kasi yung pagiging makabayan. Kaya alam nyo mga kababayan, tama yung sinabi ni Jose Rizal. Kaya lang inip na ako. Bata pa lang tayo, naririnig na natin yun. Ano sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kinang-inang yan, tumanda na tayo. Wala pa rin! Tao pa ko ha! Di ba? Wala pa rin ho mga kababayan yung pag-asa ng bayan eh. Bakit? Yung po yung nadadatnan na sistema. Kaya ho, yung mga mabubuti ang hangarin, abay kakainin talaga sila ng sistema. Si Pangulong Bongbong Marcos nga lang hindi nila makain-kain eh. Si Pangulong Bongbong Marcos lang, mga kababayan, ang hindi masama-sama, hindi nila makuha-kuha, kaya pinagtutulungan nila. Nakuha nyo? Mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos laban sa lahat ng mga politikong magnanakaw. Isama nyo na yung mga negosyante na nakikinabang sa mga politikong mga magnanakaw na yan. Ano bang gusto nyo? Ano bang gusto nyo? Pagbabago ba sa gobyerno na ito? O patuloy-tuloy na lang tayo sa kung ano yung nakagawian? Yan lang naman ang dapat pagpilian. Kayo, isipin nyo. Ngayon, bakit tayo mamimili ng mga magnanakaw? Alam nyo mga kababayan, pasensya na kayo. Hindi ko ugali na dahil kakampi ko, dahil kamag-anak ko, dahil pamilya ko. Mga kababayan, kung magnanakaw yan. Ganon yun. Di ba? Wala tayong sisinuhin. Hindi naman yun yung sigurado eh. Kaya naman kumakampi yan dahil sa kapakinabangan lang din eh. Di ba? Ganon din. Yung mga nang-aagaw, ganon din sila. Naranasan na nila itong mga Duterte ang masarap na buhay sa pagnanakaw. Anong ginagawa nila? Gusto nilang bumalik kasi masarap nga. Di ba? Masarap magbuhay rena. Mas bata ang naging korap ng bayan, Lebistian. Sabi ni Ay Morena, di po ba? Wag po tayong mamimili. Kahit sino ka pa. Kahit si Martin Romualdez ka pa, kung magnanakaw ka, dapat
tayo, tuligsain siya. Ganon. Tao pa mo ha! Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala na oh. Kung ganyan lang din pala ang sistema na tayo dahil sinasabi kakampi nga daw ni Pangulo, pinsan pa ni Pangulo. Okay lang sa inyo magnakaw na magnakaw? Diba, mga kababayan? Okay lang yun puta, ayawan na kapag kaganito. Kaya nga sabi ko, may pumigil lang sa akin, sa Malacanang hihinto na ako. Pag binigilan nila ako na, bakit mo kabinabanatan si Martin? Alam mo naman na pinsan at kakampihan. Pag may nagsabi lang sa akin noon, ayawan na. Oo, mga kababayan, tigil na tayo. Siguro, mga kababayan, ang topic na lang natin dito, pangbengbangan, pantanggal ng stress nyo. Diba? Yung mga kwento ni, ni Inday at ng kanyang amo. Diba, mga kababayan? Yung bang pinsan na kaibigan na pinsan niya na nakipag, nakitulog sa inyo. Ganun na lang topic ko. Hindi na ako magta-topic ng politika. Kung ganyan din lang pala, di ba? Yun. Di ba? Di ba no, Bilin Reyes? Bengbangan na lang. Kukwentuhan ko kayo. Hango sa totoong buhay. Ganun. Siguro mas masaya pa yun, ano? Yaan na natin to. Our beloved Boss Mike Cervera!